ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga kwentong pag-ibig na nagsisimula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Akala mo isang simpleng araw lang ang lahat hanggang sa magugulat ka na lamang na meron na sa iyong ihaharap. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang umibig sa hindi inaasahang lugar? Dear Papa Dudut, ako po si Gabby, 30 years old. Noong padulo ang summer ay nagkahiwalay kami ng boyfriend ko for 9 years na si Edric. Ang sakit, hindi ba? 9 years. Halos isang dekada ng pagmamahal at pag-a-adjust sa ugali ng isa't isa. Napunta lang pala sa wala. Iniwalayan niya ako kasi sabi niya ay nagkagusto na raw siya sa katrabaho niya. Ang honest naman niya masyado para umamin kaagad. Sa totoo lang, yung pagiging honest niya, ang una kong nagustuhan sa kanya noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. At hindi ko inakala na ang ugali niyang yun din pala ang magiging dahilan para matapos din ang pagmamahala namin. Gustuhin ko mang ipaglaban siya pero para saan? Nagkagusto na siya sa iba, hindi ba? Ano pang laban ko roon? Lalo kong nagiinit pa ang pakiramdam niya sa bagong pag-ibig na natagpuan niya. Ang pinakamasakit pa sa lahat ay nalaman ko after 2 weeks na nagkahiwalay kami ay nagpaplano na silang magpakasal. Nalaman ko pa sa boss niya mismo. Ako pa ang sobrang nasaktan. At akala ko ay makakayanan kong itago ang sakit. Lalo na kapag kaharap ko yung mga kakilala namin. Panay ang tanong sa akin kung kumusta na ako at kung may maitutulong ba sila sa akin. Mas lalong nakakapanghina ang mga concern nilang yon. Parang pakiramdam ko tuloy namatayan ako. Kaya naman para makaiwas na sa pagpapakita nila ng concern sa akin ay naisip ko mag-travel. Lumayo. Baka sakaling makatulong sa paglimot ko. Sa pag-i-scroll ko sa Facebook ay nakita ko ang Buscalan Tour. Agad kong pinatos. Kinabukasan na agad ang simulan ng biyahe. Minadali ko ang pag-re-ready ng mga damit na kailangan ko. At makalipas ang ilang oras ay natagpuan ko na ang sarili ko sa Wangod Buscalan Tattoo Village, kung saan ay nakilala ko si AJ, kaedad ko lang. Kasama ko sa tour at sa kabuuan ng kwentong ito ay kasama ko siya, Papa Dudut. Solo joiner ka rin? Ha? Mag-isa mo lang sa travel group natin? Oo. Mukhang hindi ka madalas sumasali sa mga travel group ah. Paano mo nasabi? Hindi mo alam yung term na solo joiner eh. Ikakamatay ko ba kung hindi ko malaman ang ibig sabihin yan? Ang sungit naman. Kaya ka siguro solo. Mukha bang gusto ko makipag-usap sa'yo? AJ nga pala pangalan ko. Parang hindi ka nakinig sa sinabi ko. Nagpakilala pa talaga. Ano pangalan mo? Hindi ka talaga naturuang makinig ng magulang mo, no? Napainggan ko lahat ng sinabi mo. Kaya lang gusto ko makipag-usap sa'yo. Kaya bahaliwala na sa akin ang pagsusuplada mo. Nagsusuplada ako kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Mabuburyo ka rito, sige ka. Lahat sila may kasama. Eh ikaw? Solo joiner din ako pero kaya ko makisama kahit kanino. Eh di dun ka. Walang nagtatanong. Broken ka no? Ha? Paano mo naman nalaman? Yan talaga madalas ang tanong ko sa mga solo joiner eh. Kapag usapang broken kasi, sumasagot sila kagad. Parang ikaw, di ba? Huwag mo na nga akong kausapin. Sure ka ba? Kasi mabuburyong ka talaga rito kapag wala kang kausap. Andito lang tayo sa loob ng bahay habang hinihintay natin yung group natin na matatuan ni Wangod.
Wala ring signal saka mukhang mabagal yung internet na pinapagamit ng mga host dito. Ikaw din? Paano mo naman nalaman na magpapatato ako kay Wangod? Yun naman ang highlight ng Buskalan Tour eh. Ang magpatato sa pinakamatanda at pinakahuling mambabatok. Magpapatato ka rin ba? Uy, nakikipagkwentuhan ka na sa akin ha. Kala ko ba ayaw mong kausapin kita? Ewan ko sa'yo. Uy, joke lang. Bumalik ka na ulit sa pagiging friendly. Please. Hindi naman ako pumunta rito para makipagkaibigan. Alam mo, pag ganyan ang linyahan, kabaliktaran na nangyayari. Mahilig mang surprise ang universe. Ayaw mo na kaibigan? Boom! Papadalan ka agad ng kaibigan. Malay mo naman, ako na pala ang kaibigan na pinadala ng universe sa'yo, di ba? Ang kampante mo rin sa sarili mo, no? Kampante ako kasi kinakausap mo pa rin naman ako. So ibig sabihin, medyo nakabukas pa rin ang pinto mo para sa akin. Ay! Total, grupo naman tayo rito, no? Bakit kaya hindi mo subukan makipag-bonding na lang sa kanila? Huwag na ako. Settled na ako mag-isa. Okay na ako mag-isa. Kaysa bigla kang sasanayin sa piling nila tapos bigla na lang silang mawawala. Kaya okay na ako mag-isa. Broken ka nga. May nakakatawa ba sa sitwasyon ko? Walang nakakatawa. Pero wala namang masama kung papagaanin natin sa konting tawa, di ba? Wala naman talagang masama kung papagaanin ng problema ng kaunting tawa. Kaya lang dahil sa ginawa ni AJ ay bigla ko na lamang naalala si Edric sa kanya. Sa unang pagkakakilala namin ni Edric ay pinatawa rin niya ako. Lugmok ako noon sa problema sa mga magulang ko dahil kakahiwalayin lamang nila. Wala akong ibang mapagsabihan at malapitan. Madalas akong tumatambay sa isang milk tea shop sa malapit sa amin. Doon ako nagpapalipas ng buong araw para lamang maiwasan kong umuwi ng bahay. Ayokong makita ang katotohanan na hindi na kami buong pamilya. Ayokong makita na wala na si tatay at kaming dalawa na lamang ni nanay ang magkasama. Nasa ganong sitwasyon ako nang magpakilala si Edric sa akin. Sinupladahan at tinaboy ko si Edric tulad ng ginawa ko noon kay AJ. Pero tulad ni AJ ay porsigido si Edric na mapagaan kung anuman ang mabigat na dinadala ko. Doon ako nadali. Doon na ako nahulog. Hindi ko sinasabing nakikita ko si AJ bilang potensyal na sasalo sa akin. Ayoko muna. Hindi pa ako handang makakilala ng lalaking sasalo sa akin at ayoko lang siyang nakakaharap dahil pinapaalala lamang niya sa akin ang mga naging masasayang araw ko kasama si Edric. Pinapaalala din niya sa akin na nagwakas na ang masasayang araw na yon. Kaya naman sinubukan ko nang iwasan si AJ. Nasa sulok lamang ako lagi at nagkukunwaring busy sa aking cellphone kahit na wala naman akong ibang makalikot doon dahil wala naman akong signal at hirap din akong makasagap sa kanilang wifi. Kaya lang ay porsigido si AJ na samahan ako. Lapit siya ng lapit kahit na ilang beses ko na siyang sinubukang itaboy, Papa Dudut. Gabi! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Siya ko sa listahan ng organizer natin. Hoy, wala kang karapatang gawin yan. Kesa naman kung ano lang itawag ko sa'yo. Gusto mo ba sitsitan na lang kita na parang aso? Ayoko rin naman gawin yun. Last na yan ha. Pangalan ko lang ang pwede mong malaman sa akin. Sabi mo eh. Huwag kang kampante dyan. Pangalan ko lang ang malalaman mo sa akin. Sigurado ko. Ay, may extend tayo ng stay dito sa Buskalan. Ano? Medyo dulong grupo pala tayo. Hindi ba marunong magpa-reserve ng slot ang organizer natin? Hindi kasi pwedeng reservation dito. First come, first serve policy sila rito. So, itutuloy mo pa ba na magpatato? Baka raw 2 o 3 araw extension natin. Tagal naman. Marami din daw kasi yung ibang mga grupo. Tapos, depende pa yan kung kakayanin ni Wangod na magtato. Siyempre, may edad na siya. Kailangan maghinay-hinay din. Paano yung mga kasama natin? Gusto pa ba nilang mag-extend? Balita ko ibang kasama natin. Nag-arrange na sila ng Sagada Tour.
Kasi hindi na nila mahintay tong kay Wangod eh. Gusto mo ba sumama na lang din sa kanila? Bakit naman ako sasama sa kanila? Kasi sa Sagada madalas ang puntahan ng mga broken. Hindi rito sa Buskalan. Pala desisyon ka rin, no? Kahit saang lugar pwedeng puntahan ng mga broken. Ayos yan. At least may kasama pa ako rito habang naghihintay na matatuan ni Wangod. Pag minamalas ka nga naman, oo. Narinig ko yun ha. Bala ko naman talagang iparinig sa'yo. Sana sa mga susunod na araw matunaw na yung kasupladahan mo. Sayang naman tong Buskalan tour mo kung idadaan mo na lang sa pagsimangot. Ikaw lang naman tong sinisimangutan ko. Sa akin, di ka ba naaawa? Sinisira mo ang Buskalan tour ko dahil sa kakasimangot mo sa akin Alam mo, malawak naman tong tinutuluyan natin Bakit kaya hindi ka rin sa kabilang sulok? At saka huwag mo na akong lapitan dito kung ayaw mong masirang Buskalan tour mo. Mapapaamo rin kita. Kahit bumulong ka dyan, naririnig ko pa rin. Pinaparinig ko naman talaga sa'yo. Wala akong balak umamo sa'yo, no? Andito ako para magpatato at hindi para makipagkaibigan sa'yo. Itanong ko lang ha, kaya ka ba magpapatato dahil broken ka? Kasi sabi ng organizer natin kanina, dinadagsa rin daw ito ng mga broken na babae. Gusto magpatato para magkaroon sila ng simbolo ng pag-move on. Pang-flex sa My Day sa Facebook. Wala kang pakialam kung bakit ko naisipang magpatato. Kakaiba yun ha. Usually ang mga babae kapag broken, buhok ang pinupuntirya. Pagupit dito, pakulay doon. Pero sa'yo, tattoo ka agad ang hanap mo. Bakit kaya? Hindi ka pa rin ba titigil? Ito po, titigil na. Ang hirap mo ka-banding. Mahirap ka banding ang ayaw makipag-bonding. Sa susunod, malalaman ko rin kung bakit ka broken. Talaga? Ganyan ka kakampante? Pakiramdam ko naman kasi, ikaw yung tipo ng babae na nagsusungit lang kasi sinusubukan mong protektahan yung mga sugat mo. At feeling ko sa mga susunod na araw, medyo matutuyo na ang mga sugat na yan. Doon sigurado ako, mababawasan na ang pagiging masungit mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni AJ. Hindi naman kasi ako totoong suplada at masungit. Isa ako sa mga maayos makisama. Palakaibigan at palangiti pa. Kaya lang dala ng sugat ko mula kay Edric ay kinailangan kong iharap ang pagiging suplada ko para makaiwas na may makatabig ng mga sugat ko, Papa Dudut. Tama si AJ. Pero hindi ko yon sinabi sa kanya dahil parang pinayagan ko lang siya na lapitan ako at kalkalin ang sugat ko. Hindi pa noon yun tuyo at umalis na rin si AJ pagkatapos noon at naligo na lamang. Hindi naman ako nilapitan ng iba pang mga kasama namin sa grupo at napansin na rin kasi nila kung paano ko supladahan si AJ. Kaya alam na rin siguro nila na hindi ako basta-basta pwedeng lapitan. Para akong asong nasugatan, Papa Dudut. Tumatahol para maprotektahan ang sarili mula sa mga taong pwede pang manakit at mangdiin sa sugat namin. Umiga ako sa kahoy na sahig na tinutuluyan namin. Nakatingin lamang ako sa kisame dahil sa pananahimik at pag-iisa ko ay naalala ko bigla ang nakaraan ko. Isa sa mga pangarap namin gawin ni Edric noon ay ang pumunta sa Buskalan para magpatato kay Wangod. Couples tattoo, sabi nga nila, balak naming magpa 3 dots tattoo sa gilid ng braso namin. Ilang beses kaming nag-schedule noon pero sa hindi namin may paliwanag na kadahilanan ay lagi na lang may dumarating na sitwasyon para baguhin ang schedule namin. Pero kailangan naming pumasok sa trabaho dahil may mga biglang problema na kailangan ng tulong namin. O di naman kaya ay biglang magkakaroon ng problema sa mga pamilya namin at kailangan namin silang damayan. Minsan naman ay biglang may magkakasakit, isa man sa amin. Napansin na naming dalawa yon ni Edric, kaya sinabi na lang namin na makakapunta rin kami sa Buskalan para magpatato kapag pwede na talaga. At hindi na hahadlangan ng nasa itaas. Doon ako napaluha sa pag-alala ko sa naging usapan namin yon ni Edric. Dahil mukhang tinabla na nga ng nasa itaas ang plano namin yon dahil pinaghiwalay na kami habang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang plano namin ni Edric na sabay na magpatato ay ginawa kong mag-isa nang magkahiwalay kaming dalawa. Alam kong para hindi yon madali at parang papasakitin ko lamang ang sarili ko sa ginawa ko.
Pero gusto ko lang patunayan sa lahat, lalo na sa sarili ko, na pwede ko pa rin gawin ang mga naplano naming dalawa ng mag-isa. Gusto kong patunayan na kaya kong gawin yon kahit na wala na siya. Oo, at mas magiging masakit pa ang alaala ng mga plano namin ni Edric kesa sa mismong proseso ng tattoo, pero kailangan ko yung tiisin at gawin. Gusto kong magkaroon ng simbolo sa katawan ko na nakaya ko ang sakit. Pumayag nga akong mag-extend ng stay sa Buscalan. Total ay nakapag-leave naman ako sa trabaho. Kailangan ko lang din na malayo muna sa mga lugar na nakasanayan ko para makahinga ng kaunti ang puso ko. Alam ko na kapag nasa Maynila lamang ako ay pwedeng madaanan ko ang isa sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan ni Edric. Hindi ko pa kayang lakaran yon. Kaya mabuti na rin siguro na nagstay pa ako sa Buscalan. Aaminin kong medyo naburyong na rin ako noon, lalo't sinabayan pa ng ulan ang pananatili namin doon. Hindi kami makalabas dahil delikado ang daanan palabas ng Buscalan kapag umuulan. Kaya naman minabuti kong makipag-usap na lamang kay AJ. Wala namang masama. Kaming dalawa lang noon ang nasa loob ng tinutuluyan namin. Kami na lang dalawa ang kasama sa tour dahil nagsilipatan na lamang sila para sa Sagada Tour. Kaya na solo namin ang hindi kalakihan na tinutuluyan namin. Papa Dudut. Ulan lang pala magtatagal ang kasungitan mo sa akin eh. Bigla akong nabore eh. Okay lang, tatanggapin kong rasong yan. Bored na rin ako eh. Yung organizer natin na doon sa kabilang bahay, nakikipagmaritesan. Bakit hindi ka nalang sumama sa kanya? Gusto mo lagi may kabanding, di ba? Paano ka? Ayaw naman kitang iwan mag-isa rito. Salamat. Nakakabigla tong panahong to, no? Summer pero grabe yung buhos ng ulan. Ang lakas pa. Hindi ko to inaasahan. Pati panahon lolokohin ka, no? Nakakadalawang hugot ka na mula nang dumating ka rito, ha? Mukhang makakaisang dosena ka bago tayo umalis dito. Che, palibasa hindi ka makarelate sa pagiging broken ko kaya ganyan ka mang-asar. Ay, teka, broken ka rin? Saan ang hugot mo? Ako yung broken na walang hugot. So, ikaw yung broken version 2.0. Malinis na version, walang hugot. Sana all. Pero hindi halatang broken ka, ha? Magaling lang siguro ako magdala. Ay, sorry naman sa akin na nakabuyang-yang ang pagiging broken. Magkakaiba naman kasi ang mga tao sa pagdadala ng sakit na nararamdaman. Ayos lang din yan sa'yo. Wala namang masama dyan. Iisa lang naman ang goal nating lahat, ang makamove on. Okay lang ba kung magkwento ka kung ano nangyari sa'yo? Magkukwento ka rin ba tungkol sa sugat mo? Pwede. Pero ikaw muna. Paano ba ako magsisimula? Pinagpalit ako sa tomboy. Ganda naman ang bungad mo. Yun nga yung totoo. Saka yun na rin yung summary. Kwento mo ng buo. Matagal-tagal pa tong ulan eh. Tsaka ka na huminto kapag ambon na lang. Chismosa ka rin ha? Sumama ka na lang kaya ro sa organizer natin. Noong mga nakaraang araw gusto mo makipag-bonding sa akin. Tapos ngayon parang tinatabuhin mo na ako. O sige na nga. May naging girlfriend ako. Single mom siya. 3 yung mga anak niya. Ang hirap pala. Kasi parang inuobliga niya akong sustentuhan yung mga anak niya. Asan daw yung tatay ng mga anak niya? Magkakaiba kasi ng tatay yung 3 anak niya. Hindi na rin daw nagsusustento kasi may mga asawa na. Naawa naman ako sa kanya kaya nag-aabot na rin ako kahit konti. Buti nga nag-aabot ka pa. Hindi lahat gagawin yan. Hindi mo rin naman kasi obligasyon yung mga bata. Pero obligasyon ko mapasaya ko yung ex ko. Kaya tumulong ako sa pagsusustento sa mga anak niya. Yun naman pala eh. Bakit ka pinagpalit sa tomboy? Kasi mas malaki yung pwedeng ibigay ng tomboy. May negosyo tapos galante pa. Nagsusustento ako pero hindi ako galante. Kasi kailangan ko rin mag-abot sa nanay at sa bunso kong kapatid. Kaya hindi masyadong malaki na ibibigay ko doon sa ex ko. Kaya kanya iniiwan at pinagpalit. Oo. Sinabi naman niya sa akin yung totoo. Nakipaghiwalay siya ng maayos sa akin. Wala raw sanang personalan. Kailangan lang niyang mabuhay ang mga anak niya. Siyempre, naiintindihan ko yun. Mas kailangan naman talaga niyang unahin ang mga anak niya.
Kaya doon siya sa mas practical na relasyon. Parang gano'n na nga. Ayun, pinakawalan ko siya kasi wala naman sa akin yung kailangan niya. Sakit magpalaya, no? Hindi ko naman kasi siya pwedeng ikulong sa akin. Alangan namang ipilit ko i-provide sa kanya yung buhay na gusto niya para sa mga anak niya hindi ko nga kayang ibigay yun, di ba? Ang mature mo naman pala. Wala lang ako ibang choice. Tara? Anong tara? Magkapit tayo. Balita ko masarap daw ang Buskalan Coffee. G? Papa Dudut, alam ko na yung ginawang pag-iwas ni AJ na dugtungan pa yung usapan tungkol sa ex niya ay paraan lamang niya para hindi na humaba ang usapan namin. Ganon din ako kapag tinatanong ako tungkol kay Edric ay nililihis ko. Masakit kayang ungkatin yung isang bagay na tinatago mo. Lalo kung hindi ka pa handang ilabas at ipakita yon sa iba. Minsan nakakainis din yung ibang tao na hindi nila tantanan yung mga broken na katulad namin ni AJ. Ano bang pleasure ang makukuha nila kapag nakikita nila kaming nasasaktan habang binabalikan ang nakaraan namin? Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sahig at sinamahan si AJ na magtimpla ng kape. Nagpakulo lang kami ng tubig sa takore at doon na rin namin hinalo ang Buskalan Coffee. Mura lang ang kape nila, 100 piso ang kape at nakalagay yon sa plastic na pangyelo. Naaliw ako ang simple lang ng buhay doon sa Buskalan. Pagkatapos na kumulo ng kape sa takore ay kumuha si AJ ng 2 tasa para sa aming dalawa. Gustuhin ko man tulungan siya pero gusto niyang siya na ang umasikaso noon. Kaya pinagmasdan ko na lamang siya habang ginagawa yon. Nasa balkonahe kami noon ng tinutuluyan namin. Humina na ang buhos ng ulan. Hindi na kami nabagod sa ulan. Parang maganda pa ngang kombinasyon ng ulan at kape na mula sa takore. Naupo kami sa gilid at tanaw namin ang mga kabundukan ng Buskalan. Napakaganda. Maya-maya pa ay naalala ni AJ na meron siyang natirang biskwit sa bag niya. Kinuha niya yon para isabay sa kape namin. Natawa na lamang din ako sa combination ng kape at klase ng biskwit na dala ni AJ, Papa Dudut. Oh, anong nakakatawa? Nagkakape tayo ng barako tapos may biskwit. Oh, tapos? Yung merienda natin pang last night na eh. Lalo na tong baon mong biskwit. Ganitong-ganito yung sa mga burol, di ba? Uy, grabe ka naman. Pero totoo nga, ito'y nakalata. Tapos dinadakot na lang ng plastic na mangkok kapag hihain na sa mga naikilamay. Alam na alam ah. Ako'y tagadakot ng biskwit sa burol ng tatay ko noon eh. Ay, sorry. Wala na yun, ano ka ba? Saka mula nun, naging paborito ko ng biskwit na to. Kaya lagi akong bumibili ng 1 lata kada buwan. Merienda namin sa bahay. Mahilig din kasi sa biskwit si nanay at bunso. Ah, kaya pala. Okay nga to eh. Sakto yung tamis niya. Hindi nakakaumay. Mapaparami ka ng kain dyan, lalo na kapag sinabay mo pa sa kape. Ang sarap din nitong Buskalan Coffee, no? Sakto yung pait. Walang asim kahit napakuluan ko ng sobra. Ngayon nga lang ulit ako nagkape eh. Kailan yung huli? 5 years ago na siguro. Nung lamay ng tatay ko. Sorry din. Kaya hindi na ako nagkape ulit. Lalo na pagbara ko. Kasi parang bumabalik yung pagluluksa ko sa tatay ko kapag naamoy ko yung kaping bara ko. Sabi sa nabasa ko, konektado raw kasi ang pang-amoy sa memories natin. May nagsasabi sa parte ng utak natin na may kinalaman sa emosyon at memories. Eh paano kung hindi ko na maiwasang makaamoy ng kaping bara ko? Forever na ba ako magluluksa dahil lang natitrigger ng utak ko yung emosyon at alaala ko? Ewan, pero pwede sigurong ikonekta mo na lang yung amoy ng kaping bara ko sa isang masayang alaala. Ha? Paano? Meron ka bang memory sa kaping bara ko na masaya? Sa burol din yun ng tatay ko eh. Tanghali nun tapos kami lang. Kami lang nung ex kong si Edric yung nagbabantay. Nagkwentuhan kami. Ano pinagkwentuhan nyo? Malungkot kasi ako nun eh. Siyempre nagluluksa. Nag-worry ako kung paano ko haharapin yung future nang wala yung tatay ko. Kasi ang hirap nun, di ba? Totoo.
Ang hirap nga nun. Ay, tapos habang nagkakape kami, nagkaroon siya ng gana para pag-usapan yung future. Future namin. First time niyang naglatag sa akin ng mga plano niya para sa future naming dalawa. Parang naamoy ko ngayon yung mismo kaping barako na iniinom namin noon. Ano raw laman ng future na yon? Ayun, bibili raw siya ng townhouse namin. Yun muna yung unahin niya bago kami ikasal. Para kapag honeymoon na namin, dun daw naming bibinyagan ng townhouse namin. Wala pang anak pero may binyagan na mangyayari. Tapos dun na rin kami bubuo ng pamilya. Lahat daw ng okasyon, dun magaganap sa bahay na yon hanggang sa lumaki na yung mga anak namin. Para raw pamahaya ng good memories ang bahay na yon kapag tumanda na kami at kaming dalawa na lang ang magkasama sa townhouse. At babalikan namin yung mga alaalang yon habang nagkakape. Yun, pwede na kayang yun na lang yung alaala na ipalit ko para matabunan yung malungkot na alaala ko sa kaping barako? Para rin mabura na yung memory ng pagluluksa ko sa tatay ko kapag nakakaamoy ako nun. Tiningnan lamang ako ni AJ nang nilatag ko sa kanya ang tanong ko. Alam ko namang ako lang din ang makakasagot ng tanong ko. Sapat kaya ang alaala namin yon ni Edric para mabura na ang pagluluksa ko sa tatay ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? O baka nakakadagdag lamang yon sa lungkot ko sa tuwing nakakaamoy ako ng kaping barako? Dahil hindi natupad ang future na pinag-usapan naming dalawa ni Edric. Natahimik na lamang kaming pareho ni AJ, naging awkward ang paligid dahil kahit tumawa ko sa dulo ng tanong ko ay amoy na amoy pa rin ni AJ ang kalungkutan ko. Tumingin si AJ sa mga kabundukan habang kumakagat ng biskwit. Ako naman ay bumalik sa pag-inom ng Buscalan coffee. Hanggat maaari ayokong huminga habang umiinom ng kapeng yon. Dahil nga bukod sa ibinabalik ng amoy na yon ng mga alaala ng pagluluksa ko sa kamatayan ng tatay ko, ay binabalik din ito ang mga alaala ng mga plano ni Edric para sa future namin. Tahimik pa rin ako noon at iniisip na baka meron pa akong ibang masayang alaala sa amoy ng kapeng barako. Yung amoy na walang koneksyon, isa man kina Edric o kay tatay. Pero walang mahagilap ang utak ko. Tanging ang mga mapapait lang na alaala ni na Edric at tatay ang nahalukay ko. Biglang pumait ang kaping ininom ko. Itinigil ko muna pansamantala ang paghigop at nakiusap ako kay AJ na kuhanan ako ng tubig. Mabilis namang ginawa yon ni AJ at inabot yon sa akin. Nanginginig akong kinuha yon at ininom. Walang amoy ang tubig, malinis at kahit papaano papadudod ay nawala ang mapapait na alaala ng dalawang lalaking naging mahalaga sa akin. Mga taong nagpasaya sa akin at nagpalungkot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naging masaya ako na nakakausap si AJ at kahit papaano ay naiibsan ang lungkot na nararamdaman ko sa paghihiwalay namin ni Edric. Nakahanap ako ng kaibigan. Yung kaibigan na hindi ka balak husgahan. Hindi ka pipilitin na magkwento tungkol sa sakit na nararamdaman mo. Hinahayaan niya lamang ako magkwento kung ano lang yung kaya ko at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Naging komportable kaming irespeto ang mga nakaraan ng bawat isa. Kaya sa Buscalan ay hindi naging mahirap ang paghinga. Hindi naging mahirap magpatuyo ng sugat. Minsan talaga ay kailangan mo lang ng isang katulad mo o di naman kaya isang taong makakaunawa sa sugat mo. Sa sitwasyon ko at si AJ yon pareho. Nagpa-extend na nga rin kami muli sa pag-stay sa Buscalan. Kahit kami na noon ang dapat sasalang para magpatattoo ay pinauna muna namin ang mga nahuli kesa sa amin. Natawa na lang ang organizer sa amin, paano ba naman kasi nung una ay para kaming tubig at langis na hindi pwedeng mapagsama. Pero noong mga oras na yon ay hindi na rin kami mapaghiwalay pa. Maski ako ay nagulat sa mabilis na pagiging close naming dalawa. Nagulat na nga rin ako dahil naibalik ni AJ
ang hilig ko sa pagkakape. Hindi na ganong kapait ang bumabalik sa aking alaala sa tuwing naaamoy ko ang kapeng barako. Dahil wala na akong ibang maalala kundi yung masayang usapan namin ni AJ sa tuwing nakakaamoy ako ng kape. Unti-unti ay kumupas na ang masasakit na alaala ni Edric at tatay kapag naaamoy ko na ang kumukulong kape sa takore. Yan ang mga bagay na naranasan ko. Pangalawang tasa mo na yan Awat na. Kapag ikaw hindi ka nakatulog mamaya. Tubig lang ang katapat niyan para makatulog mamaya. Hayaan mo na nga ako. Ngayon ko nga lang ulit na-enjoy magkape. Salinan mo pa ako ng kape, please. Bahala ka Walang sisiyan kung bigla ka magpalpitate dyan. Daming sinasabi, hindi na lang magsalin. Eto na po, Coffee Princess ng Buskalan. Oh, yan. Salamat. Sana umulan ulit. Hoy, huwag kang ano dyan. Ngayon palang bumibida yung araw, palalayasin mo na kaagad. Para kasing ang sarap magkape kapag umuulan. Naaalala ko na naman yung mga kwentuhan natin nung nakaraan. Tapos, sumasabay pa yung ulan. Ang ganda rin kapag makulimlim yung kalangitan. Ngayon ko palang na-appreciate yun Maganda kasi itong lugar natin Kapag sa Manila to, nako, ang hirap i-appreciate. Pag-usapang ulan tapos nasa Manila ka, bahagad ang maiisip mo, walang palya. Correct. Parang ang bilis maging honest at seryoso sa usapan kapag sumasabay yung ulan, no? Tapos palalakasin pa ng kape yung loob mo, no? Gabi? Oh, ano yun? Kahit hindi umuulan, kaya mo maging honest at seryoso? Susubukan namin ang kape ko. Ano ba yun? Alam ko broken ka pa, pero naisip mo na ba kung ano yung ideal na next relationship mo? Kahit nung hindi pa ako broken, meron na talaga akong ideal na relationship sa utak ko. Ano? Gusto ko talaga yung pwede kaming maging honest sa isa't isa. Ayokong napapaisip ako lagi kung nagsasabi ba ng totoo yung partner ko o hindi. Baka dyan napapasok yung trust. Oy, true yan. Papunta rin dyan sa trust yung ideal relationship ko Yung kaya ko talagang magtiwala kahit nasaan siya o kahit sino pa yung kasama niya. Marami pa rin ibang tao na pwede mapagkatiwalaan. Yan nga yung problema ko ngayon Bakit? Alam ko hindi ko pa nakukwento sa iyo yung nangyaring relasyon ko kay Edric pero malaking tiwala kasi yung nawala Pwedeng magpapayaw ka sa nangyari? Kung okay lang Siguro sabihin na lang natin na dahil sa ginawa ni Edric sa akin, mahihirapan ng next na makakarelasyon ko na ibalik yung tiwala ko sa relasyon. Kahit yung tiwala ko sa sarili ko na makakahandle pa ako ng relasyon, para kasing parang nawala na rin. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang pagkatiwalaan yung sarili ko na sumugal ulit sa susunod Kasi paano kung maulit na naman, 'di ba? Masira na naman yung tiwala ko. Parang hindi ko na yata kaya. Kota na ako sa nangyari sa amin ni Edric. In fairness. Ha? Anong in fairness? Kinaya pa rin ng kape na gawin kang honest at seryoso. Isang tasa pa? Ay sige, isa pa nga. Alam na agad ni AJ na kapag bumibigat na ang loob ko, magko-commercial break na agad kami at ililiko na ang usapan doon sa magaan. Yun ang isang bagay na kinatuwa ko kay AJ. Alam niya kung kailan naabante sa akin at alam niya kung kailan hihinto. Kaya niya talagang irespeto ang boundaries ko. Nakakatuwa lang na isipin na merong isang tao na kahit na ilang araw mo palang nakikilala, ay mas maayos na ang trato sa iyo kumpara sa mga taong matagal na sa buhay mo. Nagpalit kami ng pinag-uusapan, napagkwentuhan na lang namin ang mga nadaanan naming lugar bago kami umakyat ng Buskalan. Naging magang muli ang usapan kasabay ng manamis na Buskalan coffee. Masaya naging Buskalan experience ko pero lahat ay may hangganan. Sumapit na kami sa dulo ng pila. Kami na lang ang hinihintay para magawa na namin ang original plan namin. Ang magpatattoo sa pinakamatanda at huling mambabato, kay Apo Wang-ud. Nakapila na kami noon sa likuran ng isang grupo.
Marami sila, pasulyap-sulyap lamang kami kay Wang Ud. Ang ganda niyang pagmasdan. Ang kalmado habang nagpapatattoo siya sa mga bisita. Siguro inaabot lang ng 5 minuto kada 3 dots na pagtatattoo ni Wang Ud. Kasama rin niya ang grandniece niyang si Grace, ang kanyang protege. Ang ganda nilang pagmasdan noon habang nagtatattoo sa mga bumibisita sa kanila sa Buskalan. Habang inihintay namin na magtattoo ay nagkwentuhan pa kaming muli ni AJ, pangtanggal lang ng kaba. Yon kasi ang unang tattoo naming dalawa, Papa Dudut. Aminin mo, kabado ka. Eh ikaw, hindi? Pero mas kinakabahan ka. Takot kasi ako sa karayom. Hindi naman karayom ang gagamitin. Tinik daw. O di mas nakakatakot. For the experience na lang to. 5 minutes lang naman yan. Tapos, hintayin na lang natin na gumaling. Mabilis lang naman gumaling ang tato. Sana ganun din ang pusong sugatan. Sabi ko na may lasugot ka pa eh. Anong last? Meron pa mamaya pagsakay natin sa van pag alis dito. Pauwi na pala tayo ng Manila. Parang kailan lang nagpapalpitate tayo sa kape ng Buskalan, no? Parang kailan lang suplada ka sa akin. At ngayon? Paminsan-minsan na lang. Dadamihan ko ang pagsusuplad ako sa van. Lalo kapag medyo masakit na itong magiging tattoo sa akin. Alam mo, wala na masasakit pa sa niloko. Wow! Kung kailan pa uwi, tsaka natutong humugot. Pambihira naman, no? Natuto ako sa'yo, master eh. Alam mo, na-enjoy ko tong experience na to. Ma-enjoy mo pa kaya mamaya kapag tinatatuan ka? Walang iiyak ha? Ine-expect ko na naman yung sakit ng pagpapatato. Tsaka parte naman talaga ng buhay na makaramdam ka ng sakit, di ba? Oo, pero wag naman sana araw-araw. Lumilipas din naman ang sakit. Pati ang saya lumilipas din, no? Yun lang. Gabi? Ano na naman? Nagsusuplada ka na dyan eh. Hindi pa nga tayo nakakasakay ng van. Kinakabahan na nga kasi ako eh. Malapit na ako. Matagal pa yan. Mukhang magpapahinga ulit si Apo. Ano ba kasi yun? Wag na lang pala. Tingnan mo to, mambibitin pa. Hindi na lang sabihin. Nahiya na ako bigla eh. Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Pagbalik natin ng Manila at pagbalik natin sa realidad, maalala mo pa kaya ako? Alam mo bang nagpa-reserve na ako ng 5 plastic ng Buskalan coffee? Araw-araw kong iinumin at aamuyin yung para maalala ka lang. Ako, hindi ko na kailangan ng Buskalan coffee. Kahit 3-in-1 lang ang matimpla ko, maaalala pa rin kita. Ang drama! Epekto ba ng kaba mo yan? Panira ka talaga ng moment, no? O ano bang moment yung sinasabi mo dyan? Paano kaya kapag bumalik tayo ng Manila magkita ulit tayo? Kasi? Kasi friends na tayo? At mahilig na tayo pareho sa kape? Baka lang mamiss mo na may kasama magkape. Malapit na rin ang tag-ulan. Baka hanap-hanapin mo yung honest at seryoso na kausap. Nandito lang naman ako. I-add mo lang ako sa Facebook at kalad ka rin na ako sa mga gusto mo. Naku naman, marami na akong friends sa Manila. Di ko na kailangan ng dagdag na kaibigan. Pero manliligaw, pwede ba? Nasa likuran ko si AJ noon habang nakapila kami. Hindi ko siya malingon para matingnan. Mas lalong hindi ko siya masagot sa naging tanong niya. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil yon sa napasobrang kape na ininom ko o dahil sa tanong ni AJ. Hindi ko napaghandaan ang tanong ni AJ na yon at hindi ko naisip na babalakin niyang manligaw sa akin. Naghihintay si AJ ng sagot mula sa akin at mabuti na lamang at gumalaw na ang pila. Binago ko ang usapan at tinuro ang grandniece ni Wang Od na si Grace. Sinabi ko na mukhang magaan ang kamay ng protege ni Wang Od. Baka magpataturin ako sa kanya. Mukhang nuggets naman ni AJ ang ginawa kong pagpapalit ng topic. Sinangayunan niya ang sinabi ko at balak din daw niyang magpatato kay Grace bilang ando na rin naman kami papadudot. Nang kami na ang sumalang ay halos hindi ko naramdaman ang sakit sa pagpapatato kay Wang Od.
Kasi mas nangingibabaw sa utak ko at puso ko ang naging tanong ni AJ sa akin noon. Pwede bang manligaw? Paano ko ba sasagutin yon? Aaminin kong nagkaroon ako ng crush kay AJ dahil sa naging koneksyon naming dalawa, Papa Dudut. Pero paano kung dala lamang yon ang lungkot na nararamdaman ko sa hiwalayan namin ni Edric? At baka nadadala lamang kami sa ganda ng lugar ng Buskalan. Kaya gano'n na ang mga emosyon namin. Nakabalik na kaming pareho sa Manila at hindi ko pa rin ina-accept ang friend request niya. Ilang buwan na ang nakakaraan mula nang nakaalis na kami sa Buskalan. Pero patuloy ko pa rin siyang iniiwasan. Marami siyang messages sa akin pero ni isa ay hindi ko nire-replyan. Takot ako. Wala pa akong tiwala sa sarili ko na makakayanan kong magpapasok muli ng ibang tao sa puso ko. Kayo ba? Anong masasabi ninyo? Sana ay matulungan ninyo ako at maraming salamat po. Isa ako sa mga masusugid na tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabby. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.